negosyo idea po natin ngayon mga katipid tips ay gumawa po tayo ng pineapple juice pang negosyo. So, bawat baso, nagtimpla po tayo para meron po kayong idea kung anong sukat yung ilalagay po natin. At sa pinakang huli, nandun po yung pinakang costing po natin. So, magkaka-idea naman po kayo dito. Magkano ang puhunan bawat baso at kung anong size po ng baso, yung maganda po natin gamitin para mas maganda din po yung posible po natin tubuin. Kaya ngayon, timplahin na po natin. So, una po natin gagawin, magluluto po muna tayo ng ating caramelized sugar. So, itong 1/4 ng asukal na puti, maglalagay po tayo ng 500 ml ng water. Pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin. At ito, hahaluin lamang po natin hanggang sa kumulo. So, after 3 minutes, kapag kulong-kulo ng ganyan, so pwede na nating patayin yung ating apoy at isalin lamang po natin to sa isang lalagyan. Hintayin lang natin itong lumamig at magtitimpla na po tayo. So, ang gagamitin po natin sa ating pineapple juice business is syempre Del Monte. Ang sukat po nito ay 1.36 liter at isinalin ko na po sa isang lalagyan para hindi po ako mahirapan. Pero mas mainam, kung gagawin po natin to, pwedeng i-direct po natin dito, galing dito, o kaya naman ay meron po tayong nakadisplay na mga lata ng pineapple juice dyan para sigurado sila na talagang Del Monte pineapple juice yung ginamit po natin. So yung sukat na gagawin po natin ay 12 ounce, 16 ounce at 22 ounce para meron po kayong idea sa bawat ounce ay gano'ng kadami yung ilalagay po nating timpla. Dito po ay na-order ko online. So kung gusto nyo umorder, meron pong link sa description. So sa 12 ounce na baso, maglalagay tayo ng 1/4 cup ng pineapple juice, sugar syrup, and then mix. At punuin na po natin ng yelo. At the rest, tubig na po ang ipangpupuno po natin. Haluin. Gagamit ako ng strawless lid para hindi na po tayo gagamit ng straw. Okay, so sa 16 ounce naman po tayo. So maglalagay tayo ulit dito ng 1/4 cup na pineapple juice, sugar syrup, at pupunuin po ulit natin ng yelo. At yung ipangpupuno po natin, tubig yung ulit. Mas mainam na meron pa tong laman na pineapple juice kasi patutuluan natin ang pineapple juice itong pinakang ibabaw para mas magandang tingnan. Isalin ko lahat kaya wala tayong ipapatulo dyan. Kaya ang gagawin ko, dadagdagan ko na lamang po ng 1 tablespoon. At eto naman ang ating 22 ounce. So, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng pineapple juice, 1/2 cup sugar syrup, at pupunuin po ulit natin ng yelo. Okay. So, konting tubig lang naman po yung mailalagay po natin. Yan, at maglalagay po tayo ulit ng 1 tablespoon sa ibabaw po ng ating juice. Ating takip. Okay. So, ganun lamang po kabilis gawain yung ating pong pineapple juice na pang negosyo. Na po natin. Medyo magasas lamang po yung ating video na naman kasi lang po ng ulan ngayon. Unahin po natin itong ating 12 ounce. At ito naman yung ating 16 ounce. So kahit maulan, refreshing. At ito yung ating 22 ounce. Lasang-lasa dito yung ating pineapple juice kahit naglagay po tayo ng kaunting tubig. So, malalasa pa rin natin yon. So, optional po yung paglalagay ng kaunting tubig, yung ipangpupuno po natin sa baso. So, pwedeng ang ipangpuno na doon natin is maglagay po tayo ulit ng pineapple juice. So, i-costing na lamang po natin. Pinakang tamis para sa akin, sakto po lamang. Ito yung tipo na kahit matunaw yung ating yelo, may lasa pa rin tamis. So, itong pineapple juice natin, the best po natin negosyo. Ito yung tipo na kahit summer, kahit hindi summer, pwede po natin itinda. So, sasamahan lamang po natin to na sipag at diskarte. So, pwede po natin itong pagkuhanan ng extra income na pwede po tayo ditong kumita. Ngayon, bibigyan ko na po kayo ng costing para magka-idea po kayo kung anong baso yung magandang gamitin, yung mas magiging mabili. At yung mas maganda, yung posible po natin tubuin. So ngayon,
mag-costing na po tayo. So magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi yung costing na gagawin po natin ay dito po yan sa lugar po natin. So magkakaiba po tayo ng presyo, pero basta dito bibigyan ko kayo ng idea kung paano po natin i-costing ito pong ating pineapple juice pang negosyo. Ang una nating tutuusin ay yung ating pong pineapple juice. Magkano po ang magiging puhunan dito? Ngayon, dahil yung unang tinimpla po natin ay 1/4 cup yung ginamit po natin, so doon po natin tuusin. Okay? Ito po ay 1.36 liter. Ngayon, i-divide po natin sa 60 ml or 1/4 cup. So, ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 22 na order na may sukat na 1/4 cup. At ito, nabili ko po ng 120 pesos dito po sa tindahan na malapit po sa amin. So, medyo makakamura-mura pa tayo dito kung sa grocery na po tayo bibili. Diba? Yung 120 pesos na presyo, i-divide po natin sa 22 na order na makukuha po natin at ang kalalabasan po nun, 5.45 po ang puhunan kada 1/4 cup ng pineapple juice. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung sugar syrup na ginawa po natin. Yung 1/4 is nabili ko po yan ng 20 pesos. Pero sabihin na po natin na 30 pesos kasi niluto pa po natin yung saglit and then kaunting labor. Nung naluto na po natin, ang naging sukat po ay 600 ml. Ngayon, i-divide po natin sa 1 tablespoon or 15 ml na sukat na inilalagay po natin bawat baso. Sa 600 ml, kapag i-divide po natin sa 15, so makakakuha po tayo ng 14 na order na may sukat po na 1 tablespoon. Una na 30 pesos, i-divide po natin sa 15 at ang kalalabasan po nun, 0.75 po yung pinakampuhunan po kada 1 tablespoon. So ngayon, dahil may idea na tayo magkano ang puhunan sa pineapple at sa sugar, ngayon tuusin naman po natin bawat baso. So umpisan po natin sa pineapple juice, 1/4 cup, so 5.45. So naglagay tayo dito ng 4 tablespoon ng sugar. So 0.75 po kada 1 tablespoon, i-times 4 lamang po natin at ang kalalabasan po ng 3 pesos po yung pinakampuhunan sa sugar syrup. At sa pinakang packaging naman po natin, so kung gagamit tayo ng straw, less lid, at yung ating pong cup, and then yung plastic. So, 3 pesos yung pinakampuhunan po doon. Sa yellow na ilalagay po natin at kaunting tubig, so sabihin na po natin na 1.50. Kaya ang total po ay 12.95 po yung pinakampuhunan po natin dito sa 12 ounce po natin. So, ito pwede po nating ibenta ng 20 pesos. Kapag minus po natin yung pinakampuhunan, so posible pa po tayong tumubo ng 7 pesos po kada isang baso sa 12 ounce. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay ito pong ating 22 ounce. Okay, so dito nakapaglagay tayo ng 1/4 cup at saka 1 tablespoon ng pineapple juice. Total lang pinakampuhunan po nun, 6.81. Sugar syrup, naglagay po tayo ng 6 tablespoon, 4.5. At sa pinakang packaging din po natin is 3 pesos. Pinakang yellow, kaunting tubig, 2 pesos. Kaya ang total po ng isang baso na ito ay 16.31. Ito, pwede nating ibenta ng 25 pesos. Kapag minus po yung pinakampuhunan, posible po tayong tumubo ng 8 pesos po sa 16 ounce. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay ito pong ating 22 ounce. So, nakapaglagay po tayo dito ng 1/2 cup at 1 tablespoon ng pineapple juice. May puhunan po yun na 12.26. 8 tablespoon ng sugar syrup, 6 pesos. Packaging, 3 pesos. Yellow, kaunting tubig, 2 pesos. Kaya ang total ng puhunan ay 23.26. So, ito pwede po nating ibenta ng 35 pesos. Yung ating mga katipid tips, ganitong kalaki na is 35 pesos po lamang. So, sinong hindi mapapabili sa malaki, diba? Ngayon, i-minus po yung pinakampuhunan, 23.26. Pero sabihin na po natin na 24 para yung pinakangkaunti is para sa labor po natin. Diba? Posible po tayong tumubo ng 11 pesos dito po sa 22 ounce. Kaya kung ako tatanungin nyo at tipid tips, anong size ng baso yung magandang gamitin? So, para sa akin, advisable, dito tayo sa 22 ounce. Kasi, mura na siyang tingnan kasi ang laki ng baso, tapos nagkakahalaga lang ng 35 pesos and then tutubo na po tayo ng 11 pesos po kada isang baso. Si customer is hindi na din magiging lugi kasi ang laki po ng ating baso. Dito, sasamahan lamang po natin ng sipag at diskarte. So, sigurado, kikita po kayo sa
pang negosyong pineapple juice. Lalo na sa summer na ko, sobrang bili po nito. Sigurado, papaldo po tayo ng kita sa pineapple juice. Tapos, kung meron tayong mga kainan, karinderya, so pwede po natin itong idagdag. Okay? Ngayon, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo. At baka mamaya, abutin pa tayo ng brand out, hindi tayo matapos. Okay? Keep safe everyone, keep safe mga katipid tips. Ingat po tayo kasi meron po ngayong bagyo. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye!